Driver error ang tinitingnan na dahilan sa malagim na aksidente sa NAIA kahapon na ikinamatay ng 2 katao kasama ang isang bata. Pero sinisilip din kung bakit bumigay ang safety bollard sa departure area ng Terminal 1. At sa harap ng sunod-sunod na vehicular accidents at mga kaso ng abusadong driver, tila napupuno na ang DOTR. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Ang hustisya ay para sa lahat ng Pilipino na ngayon ay takot sa ating mga kalye. Hindi lang para dun sa mga pamilya na namatayan. Kasi ngayon, people like you and me, all of us here, feel unsafe on our own roads. Yan ang sinabi ni Secretary Dizon kasunod ng aksidente sa ECTEX noong Mayo 1 na ikinamatay ng 10 tao. At ang insidente sa NAIA Terminal 1 kahapon na ikinamatay ng 2, kabilang ang 5 taong gulang na babae. Noong Holy Week, nagtala rin ang mga transport agency ng daan-daang aksidente kung saan halos 100 driver ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Nauna nang bumuo ang DOTR ng isang road safety task force na magre-repaso sa mga polisiya pagdating sa mga batas trapiko na ilalabas sa susunod na linggo. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. Ipinag-uutos din ni Secretary Dizon na bawasan ang maximum number of hours ng mga driver ng bus sa 4 na oras mula 6. Sa roadworthiness check naman, aware siya na hindi talaga nasusuring mabuti ang mga sasakyan, maging ang tinatawag na padulas sa pagkuha ng lisensya. Similar to the mandatory drug testing, I have asked the LTO and LTFRB to come up with very strict and enforceable and regular roadworthiness checks, similar to the standards of other countries. Hindi naman tayo kaya mag-reinvent na ng mga proseso. Nandiyan na yan eh. Tignan na natin ang mga kapitbahay natin na bansa. Nandiyan naman yan eh. Pero ang importante doon, enforceable. Inamin din ng kalihim na malaking problema ang enforcement sa bansa, kaya't magdadagdag ng mga personnel at kagamitan para ipatupad ang mga traffic rule tulad ng speed limiter law. Suportado rin niya ang panawagan ni Senator Grace Poe na bumuo ng Philippine Transportation Safety Board na mag-iimbestiga sa mga transport-related accident. Binalaan din niya ang mga abusadong motorcycle driver. Nasampulan na siya na motovlog na suspendido na ang lisensya at mayroon pang 2 susunod ayon kay Secretary Dizon. May makita kaming i-post sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya ninyo. Walang investigasyon, walang hearing. Pag may nakita kami na may video, na may pruweba, na umaabuso kayo sa kalye, suspendido kayo. Automatic. Inalisan na rin ng lisensya ang driver ng Solid North Bus na sangkot sa karambola sa ECTEX. Sa NAIA accident naman, tuloy pa rin ang investigasyon ayon kay Secretary Dizon. Maraming mga social media user ang pumuna sa security bollards na dapat sanay nakatulong para maiwasan ang naging trahedya. Ayon sa mga dokumento, in-install ang mga bollard na bahagi ng 8 million project noong 2019 sa ilalim ng then DOTR Secretary Arthur Tugade. Ang purpose nga ng bollard, sige, kailangan doon na huminto yung dapat yun tuminto na doon mismo. So, iniimbestigahan na to ngayon ng both ng MIAA at ng San Miguel Corporation. In fact, Mr. Ramon Ang and I spoke about it when we saw it, and they said that they would look at it and most likely they will be replaced by the operator. Bukod sa mga ahensya ng gobyerno, bukas din si Secretary Dizon sa pakikipagtulungan sa mga civil society group, road safety advocate at mobility expert para sa pagbuo at pagsasakatuparan ng mas komprehensibong protocol para sa mas ligtas na mga daan. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.